Isang mapagpalang araw po sa ating lahat katiis mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dyan sa Zamboanga, muchas gracias amigo. At dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico, muchas gracias amigo. Bago pa ako magpatuloy po sa pagdikod na ito ay napakagandang pong treasure marker na pinadala po ng ating katiits. Ito ay nagpapatulong po sa pag-analisa po, sa pagpadikod po ng kanyang natagpuan po sa kanilang lugar na treasure markers. Okay po, ako muna po ay magpapasalamat po sa inyo po mga viewers, mga subscriber ko po, mga followers. Thank you so much po sa inyong suporta po sa pagtangkilik po ng aking YouTube channel. Bagamat ito ay medyo may kaliitan pa lamang. I hope, sana po ako inyong matulungan lumago po ito. Ang aking YouTube channels na mag-grow at ito naman po ay isang pagdidikod po at pag-analisa ng mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers mga katiis. So, marami pong nagtatanong po sa comment section kung saan po daw pwede nila ipadala yung mga treasure, mga sign, markers, and symbols po. Pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Piliin nyo po yung naka-shade o naka-sunglasses po na Alejandro Sanchez po. Kasi nga, marami po akong kapangalan, maraming Alejandro Sanchez po sa Facebook page na lumalabas po. So, hindi lang po ako nag-iisang Alejandro Sanchez po. So, ang gagawin nyo po, ang pipiliin nyo po yung naka-shade o yung naka-sunglasses po ako doon na Alejandro Sanchez po. So, yun po, at ang gagawin niyo po muna ay i-print. Dapat print muna tayo o i-add print niyo po ako upang makapasok po kayo o maipadala niyo o ma-send niyo po ang inyong mga treasure symbols, treasure sign, treasure markers na gusto niyo mong ipadikod o ipa-analisa po sa akin. Maraming salamat po pala sa mga pagtitiwala po sa didikod ko at pag-analisa at may mga previews na rin pong nagpapadikod. Thank you so much sa inyong pagtitiwala po. Muli, ako ay nagpapasalamat po sa inyong patuloy sa pagtangkilik, sa panonood ng aking mga videos regarding po sa mga treasure markers, sign, and symbol mga katiis. Okay po, tayo po ay dadako na po sa ating pagdidikod po. So ito po ay mayroon po itong sa isang bato na limang naka spoke hole itong lima pong butas po na maliliit po. Ito po ay sadya pong inuukit. Ito ay isang man-made na gawa po ng tao. So hindi po ito gawa ng kalikasan kasi nga ito po malalim o talagang sadya at bilog na bilog. So yun yung tinatawag po na isang man-made gawa po ng tao na itong spoke hole na ito ay nakikita po natin ngayon na limang spoke hole po sa itong markers itong mga katiit. So ito po ang pagka-align po ng lima. Yung dalawa po ay nagkahiwalay at yung tatlo po ay naka-triangulation shape po mga katiis. So alam niyo naman po, ang mga Japanese po ay mahilig po sa mga triangulation shape o form ang mga Hapon noon mga katiis. So ito po ay isang positive item po na ito po ay mayroong nakasipo na triangulation po. So tingnan niyo po yung paikot, yung apat na sulok po ng itong marker stone ito mga katiits ay possibly po yan may mga tinatawag na yan na countersign o coordinated markers katiits. So ayan po ay yung limang bilog, yung itong dalawa ay nakahiwalay na medyo magkatabi din naman at itong tatlo na ito ay nagpo-form siya ng triangulation. So
positive po na itong igawa po ito ng Japanese soldier mga katids. Kasi nga ito po ay yung form ng triangulation po ay madalas po nila ginagamit po sa mga treasure markers mga katids. So yun po ang isa pong talaga pong sinasadya pong iukit po ng bilog mga katids. So napansin nyo man po ay naka-triangle po mga katids. So yun po yung inyong obserbahan po at yung mga kantuhan po ng triangle po, i-check nyo po yan. So may yung isang triangle po ay yung dulo po ng isang triangle po ay nakatutok po yan sa may north area at yung isa naman ay nasa south, yung isa naman po ay nasa east po mga katids. So yan po mga katids ay inyo pong tingnan po sa layo po ng 3 hanggang 7 meters mga katids. Baka nga ito ay mayroon po itong sa mga unahan na yan, sa mga distansya na yan na ito ay pwede pong mayroon yan tinatawag na counter sign. O may matatagap po kayo dyan ng mga bato na di gaano kalakihan, mayroong mga dot din, may mga butas, or pwede po yung mga punong kahoy na ito yung mga old tree na ito ay may gagawin ding mga ganyan naka-engrave, nakaukit po ng mga bilog po na butas mga katids. So yun po ay isa po yung tinatawag na coordinated markers katids na pwede po dyan po mismo sa mga coordinated marker o tinatawag na countersign markers ang item. So madalas po yan na natatagpuan po natin katids, mga treasure hunter po na mismo linalagay po nila yung item, hindi sa pinaka-marker. Din tulad po nito ay isang malapad na bato at inukit lang po yung mga symbols, mga sign na mga pwedeng nagtuturo po ng item, mga pointers po at doon po nila linalagay po yun doon sa mga tinatawag na counter sign o tinatawag na coordinated marker katids. So tingnan niyo po, sana po nasundan po ng ating katids na nagpadala nito na isang legit po na treasure marker mga katids. So ito po ay positive po yung item na ito'y nandyan lang po sa kanyang paligid. Na hindi po ito'y naglalayo dahil nga itong treasure markers nito mga katids ay medyo may kaliitan lang. So kapag pansinin niyo po mga katids, kapag yung mga malaking bato na at hindi kayang alisin, i-remove ng tao or kahit yung even yung heavy equipment po, ay yun na po yung tinatawag na big boulder markers. At yan ang po mga katids, madalas po yan ay malayo po yung distansya hanggang 1, 10, 15 hanggang 20 meters po ang layo niyan pag mga ganyang big boulder markers na yun na katids. So yun po yung pagkatandaan po ang mga ganyang klaseng markers. Kapag maliit, may kaliitan lamang po, nandyan lang po yan sa paligid niyan yung item mga katids. Okay po, yun po yung pangalawa po rito. So yung tatlo ay triangulation form at mayroon po yung dalawa na naka-align po. Ito po ay kung yung i-connect po ay nakakonect po ito sa west at saka north. At mayroon po pong isang letter C o ito'y nagpahiwatig po ng isang distance po o pwede kasi yung D at ginawa lang po yung distance po pwedeng 2 meters po kasi yung butas kasi pwede pong 5 meters, pwedeng 10 meters po ang layo niyan. So i-check nyo po yung bandang north at yung kanyang west mga katids kasi nga posible po mayroon po dyan may tinatawag po na counter sign o tinatawag na coordinated marker katids. Yun po ay tingnan nyo po yung apat na kanto. So yung apat na kanto, yung north, south, west, and east. So yung madalas po ay ang mga Japanese po ay nagpuputa po at nagtatago po ng item dyan po sa bandang east. Madalas
madalas po ay naka-retrieve, nakakita at nakakuha po yung ating mga treasure hunter. Diyan po madalas sa east po. Paborito po yung east area na linalagyan po nila ng item po mga ka-TH. Yun po, yung apat na sulok po, apat na kanto, east, west, north, and south po. I-check nyo po sa distansya po ng 1 hanggang 3 meter, hanggang 7 meters po ang layo. Baka po mayroon po yan tinatawag na counter sign o tinatawag na coordinated markers mga ka-TH. At ito po mga ka-TH, huwag niyo pong kalimutan, kaligtaan po sa pag-check po mismo itong pinaka-markers, stone markers mga ka-TH. Kasi nga, posible po riyan ay mayroon pong tinatawag na rack enclosed items. Kung napapansin niyo po, marami pong nating ka-TH po na nakakuha na mismo po dyan po sa pinaka-markers po nila linagay. So ano po yung nakuha nila? Gold bars po mga ka-TH. Mayroong 60, minsan may 100 pieces pa, 150, mayroong 40, may 60 pieces pa ang na-retrieve po na doon po mismo nakuha sa pinaka-stone marker. So ibig sabihin po, wag lang po tayong mag-rely po sa lahat ng arrowhead, mga symbols, mga sign, kung saan po yung naka-point po, naka-pointers po. At unahin nyo po sa pag-check po mismo itong pinaka-markers. Pinaka-markers doon, pwede nyo pong pukpukin po ng martilyo, ng maso or bato na medyo heavy na bato. Alam nyo po yung tunog, siksik na tunog o sulid. Siyempre, ano yan, solid yan. Mayroon kasi mga portion po dyan na pag pinukpok mo ay ampaw. Ibig sabihin ampaw, parang maluwag, iba yung tunog. Posible po may item po yan sa loob. So yun po, madalas po ay nakukunan po ng mga ka-TH po yung mga treasure marker mga ka-TH mismo. Thank you so much for watching mga ka-TH. Yung mga bago pa na sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas mga ka-TH. So yun po, thank you so much talaga sa inyong walang sawang pagsubaybay, walang sawang panonood po sa aking YouTube channel po na ito po ay analyzing and decoding po sa mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers mga ka-TH. Muli, maraming salamat po. Thank you so much. God bless us always.